Ang kwentong ito ay naisulat noong 2011 at alam mo yun, sa tuwing sasapit daw ang ika-8 ng gabi, may naririnig silang umiiyak na parang may kung anong hangin na siguradong mararamdaman mo na siyang magpapatayo ng iyong balahibo sa nursing building ng FEU. Minsan, nahihinto magturo ang isang propesora sa isang panggabing klase sa ikalawang palapag dahil sa isang tunog ng pagbagsak na tila mabigat na bagay mula sa taas. Napapatingin ang lahat kung saan nagmumula ang matinding kalabog na iyon. Mayroon na ring insidente na nagpakita ang isang babae sa elevator ng naturang gusali at talagang may iyak ka sa gulat. Minsan ramdam mong tila may kasabay ka sa pagbaba mo sa hagdan na maya-maya may biglang hahawak sa likuran mo. Mararamdaman mo ito lalo na pag nag-iisa ka. Mayroon ding naganap na may pumasok sa isang silid sa ikapitong palapag sa mga first-year nursing student noon. At nagpakilang siya raw si Maningning Miklat, at nang sandaling magpaalam ito, naglahong bigla at hindi na muling bumalik pa. Mapanindig balahibong nalaman nilang higit 10 taon na pala itong patay. Minsan, nagpapakita ito sa ilang estudyante sa hallway, nakatingin na parang malungkot at nakaputi. Pati na rin sa konektado nitong EBO Education Building na, alam mo yun, kinakatakutan talaga ng mga panggabing klase. Ganon din sa chapel ng FEU sa tabi ng AB o Arts Building. Nakikita tuwing gabi ang propesora na nakaputi at nakaluhod sa loob ng simbahan. Isa lang guys, ang kwento ni Maningning sa mga kakilakilabot at kakaibang nangyayari kapag sumasapit ang gabi sa FEU. At tuwing makakarinig ang mga estudyante ng ganitong mga kwento, ang payo ng mga professor doon ay mag-alay na lang ng dasal. Si Maningning Miklat ay isang dalubhasang makata at pintor. Mula siya sa Filipino-Chinese na pamilya na nakapagtala ng mga di matawarang likha, libro at mga pintang nagbigay karangalan sa bansa. Kumuha siya ng master's degree sa Ateneo at nakapagturo ng arts sa Institute of Architecture and Fine Arts ng FEU. Taong 2000, nakilala ang pangalan niya sa pamantasan dahil sa pagiging mabait tahimik at paladasal na guro. Noong ika-29 ng Setyembre 2000, sa edad na 28, kinagulat ng lahat ang pagtalon ng propesora mula sa ikapitong palapag ng dating IARFA building. Senior high school building na ito ngayon mula noong 2016. Nagtago man ang tunay na katotohanan sa sanhi ng pagpapakamatay nito, nanatili naman ang mga kakilakilabot na experience ng mga estudyante dito. Huling nabalita ang may panay ang iyak sa gabi dito, ayon sa gwardiyang nagbabantay sa gitna ng pandemya, panahong buong taon sarado ang pamantasan. Marahil ang mga nabanggit na pangyayari ay nagpasalin-salin na lamang, at ang iba ay maaring bunga na lang ng sariling imahinasyon, dala ng takot. Hindi na importante ang dahilan kung bakit nagawa ni Maningning ang ganong bagay, hindi na rin mahalaga ang tanong kung bakit ito tumalon sa ikapitong palapag. Ang mas magandang alalahanin na si Maningning bilang isang guro na may dedikasyon sa pagtuturo. Isang guro na naging tagapagtaguyod ng ilang mga mag-aaral noon, na ngayon ay matagumpay na sa sining at larangang kanilang pinili.